Biglang may lumitaw na lalaki sa tabi niya at tumingin ito sa kanya. Siyempre, tumingin din siya upang malaman kung sino ito. Ipinaliwanag ng lalaki na hindi siya dapat mag-alala dahil galing sila sa Names. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Elder Names Namuchan. Nanatili siyang kalmado habang maingat na nakikinig sa kanya. Ngunit matapos siyang tingnan ng Elder, napansin ito na matalas ang kanyang paningin, kayang makita ang layo na 1,000 doon li. Sa isip niya, inisip niyang ang lalaking ito ang dapat niyang pinakaingat-ingatan sa lahat ng nakilala niya sa Lake Dunnan. Ipinakilala niya ang sarili at binanggit muli ang kanyang pangalan. Ikinagagalak kitang makilala, dagdag ng Elder, at ipinakilala ang lalaking nasa tabi niya na si Namu. Sinabi rin ng lalaki ang kanyang pangalan at nagbigay ng pagbati. Ako rin, sagot ng babae. Sa isip niya, naramdaman niyang parang may kakaiba sa lalaki at naisip na maaaring malaman niya kung sino ito kung may kilala siyang tao na ganoon ang pangalan. Ngunit hindi pa niya naririnig ang pangalang Namguso. Ipinaliwanag ng Elder na matagal siyang nagsanay at hindi na lumabas sa mundo, kaya kakaunti lamang ang nakakakilala sa kanya. Sinabi niyang si Namu ay sumusunod sa kanya at maraming bagong natutuklasan. Sana'y tulungan mo siya, dagdag pa nito. Bukod pa rito, binanggit niya na pinalaki na niya ang reputasyon ng Master Sama, kaya inaasahan niyang sumama siya sa kanila. Nagtaka siya kung saan siya dadalhin ng mga ito. Sinagot siya ng Elder na kailangan niyang patunayan ang kanyang lakas. Sumang-ayon siya at tinanggap ang hamon. Ang Lake Dunnan ay napakaganda at nakakapagbigay inspirasyon, at dito naganap ang mga kaganapan sa Ichan. 3 lalaki ang nakaupo sa mesa at nagdedebate kung totoo bang inatake ng Bloodstar ang Mountain House sa Sokhan. Sinabi ng isa na totoo ito, at para sa kanya ay parang isang madugong kasiyahan. Alam na rin nila na tinawag na siya bilang Demon Feast mula nang patayin niya ang master ng Henan School sa Kangho. Tinawag siyang katawang lupa ng isang demonyo. Ayon sa kanyang kalkulasyon, sa isang lungsod kung saan naroon ang Old Demon School at ang 5 dakilang pamilya, hindi magiging maganda para sa demonyo kung magpakita siya rito. Narinig ng Elder ang kanilang usapan at sinabing maganda itong karanasan kung makita nila ito ng harapan. Sinabi ni Guso na kung may pagkakataong makilala ito, hindi siya mag-aatubiling gawin ito. Matagal nang naging tanyag ang Western Guest House at lumipas na ang panahon mula nang umalis si kapatid Jinbo Dho. Nag-alala si Jinbo sa kanyang kalagayan, ngunit ngayon, nakaupo siya mag-isa sa mesa nang may marinig siyang pumasok. Si Sochan yun, binuksan ng pinto at nagtanong kung maaari siyang pumasok. Bagamat malinaw na retorikal ang tanong, sinamahan siya ng chef na may kakaibang ilong. Humingi ng paumanhin ang babae at sinabing dinala niya ito dahil ito mismo ang gustong makipag-usap kay Jinbo. Nasa isang awkward na posisyon si Jinbo ng ilang segundo, hindi maunawaan ang nangyayari. Pagkatapos, diretsyong nagtanong ang chef, ano ang palagay mo sa pagsisimula ng trabaho sa ISOB? Isang mungkahi iyon na nagbigay ng mas matinding kalituhan kay Jinbo. Direktang inalok siya ng trabaho sa ISOB at ipinaliwanag ng chef na marami siyang matututuhan doon. Halos hindi makapagsalita si Jinbo, ngunit ipinagpatuloy ng chef ang paliwanag. Sinabi nitong matapos siyang umalis, marami siyang naisip. Dagdag pa niya, tumatanda na siya, at hindi na tulad ng dati ang mga bagay-bagay. Kahit ang mga pagkain tulad ng 5 dragon ay hindi na gaya ng dati, sabi ng chef. Sinabi niyang sinubukan niyang magbitiw bago mahuli ang lahat, ngunit napagtanto niyang walang karapat-dapat na papalit. Mga mayayabang at bastos lamang ang nandyan, dagdag pa niya. Kung kaya mong malasahan ang pampalasa ng mga camel ng 5 dragon, may pagkakataon kang maging dakilang chef. Ganito ipinaliwanag ng chef at naghintay sa sagot ni Jinbo. Hindi inakala ni Jinbo ang ganitong pagkakataon. Sigurado siyang sasabihin ng kanyang ama na tanggapin ang trabaho sa Isobil, ngunit siya mismo ang sumagot sa mapang-usisang lalaki na tatalakayin niya ito sa kanyang kapatid pagbalik nito. Siyempre, wala siyang karapatang tanggihan ito basta-basta, at idinagdag niya na ang pagtatrabaho sa Isobil ay isang napakalaking oportunidad para sa kanya. Hiniling ng chef na pag-isipang mabuti ito habang papalapit na siya sa pinto bago umalis. Humingi ng paumanhin si So, ipinaliwanag na ang kanyang tiyuhin ang nag-utos na ipagpatuloy ito, kaya wala siyang nagawa. Nagtaka si Jinbo kung bakit, ngunit sinabi ni So na ito'y dahil kay Damho. Sinimulan niyang ikwento ang mga usap-usapan tungkol sa kanya. Ang mga chismis ay partikular na kumakalat sa Honam, kung saan maraming paaralan na ang naghahanda para sa posibleng mga kaganapan. Malaki ang maitutulong sa kanilang lakas kung ma-recruit nila si Damho.
Si Damho ay isang tao na hindi nila lubos na kilala. Alam nilang hindi siya ang klase ng tao na magpapasakop sa iba. Naintindihan ni Jinbo ito ng malinaw at sumang-ayon sa sinabi. Alam niya na si Damho ay parang isang nag-iisang lobo, pati na rin ang eskandalo sa restaurant, ngunit tila gusto pa rin siya ng tiyuhin ni So. Ang chef ay pumunta doon dahil si Jinbo ang tagapamagitan. Ipinaliwanag ni So na ang talento ni Damho ay kinilala na, at ito'y isang katotohanang hindi na mababago. Sinabi rin niya na marami pang ganitong kaso ang darating dahil ang mga balita tungkol kay Damho ay kumalat na sa buong mundo, at si Jinbo ay konektado sa kanya. Matapos marinig ito, binanggit ni Jinbo ang tungkol sa isang ginang na tinanong ni So. Naintindihan agad ni So ang ibig sabihin at ipinaliwanag na aalis siya ng pansamantala dahil may aasikasuhing negosyo. Samantala, dumating si Damho sa Yan. Pumunta siya doon upang hanapin ang dating miyembro ng Black Tiger Gang. Natagpuan niya ang isang basegulero at pinalabas niya sa lalaki na isa siyang tunay na halimaw sa pamamagitan ng pagtatalo at pagbubugbog dito. Matapos itong mabali, tinanong niya kung nasaan si Jo Yun Song, ngunit ang sagot ng lalaki ay hindi niya alam. Nawala ng pag-asa si Damho na mahanap si Yun Song, ngunit sinabihan niya ang sarili na huwag panghinaan ang loob. Sigurado siyang lilito din ang bastos na yun sa kung saan. Ang mahalaga sa isang mandirigma ng Ko ay ang labanan, kaya sigurado siyang magkikita silang muli. Sa isip niya, ang pier ng Emsan ay 2 baryo ang layo mula sa kasalukuyan niyang kinaroroonan. Doon siya maaaring magpahinga at mag-recover. Ang Emsan ay isang maliit na pier sa pampang ng ilog Dongchon, kung saan maaari siyang sumakay ng bangka at maglayag ng mabilis sa Dongchon Lake. Pagdating doon, ipinasok ni Damho ang kanyang kabayo sa kulungan, itinali ito at nagpahinga. Habang nagpapahinga, iniisip niya kung kumusta na si Jinbo. Lumingon siya sa kaliwa upang pagmasdan ang kagandahan ng tanawin. Tunay ngang napakaganda ng Dongchon Lake at totoo ang mga usap-usapan tungkol dito. Sa hindi kalayuan, may lalaking nakaupo, umiinom ng alak, at tila kausap ang sarili. Pinag-uusapan nito kung gaano niya kamahal ang paggugol ng oras sa labas, sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan. Gumamit pa ito ng salitang Oden Chiri, na ang ibig sabihin ay kung paano ko ninanakaw ang oras sa mundo. Nakilala ni Damho ang boses. Ito si Cho Yun Wong. Lumapit siya rito at narinig ni Cho ang kanyang pangalan. Hindi inaasahan ni Cho na magkikita sila sa ganitong lugar. Ipinaliwanag ni Cho na masaya siyang makita siya, ngunit napansin niya ang amoy ng dugo na nagmumula kay Damho. Tinanong ni Cho si Damho tungkol sa dugo, ngunit tumugon si Damho sa katahimikan. Gayunpaman, malinaw nakitang-kita ang kanyang kalagayan, kaya inalok siya ni Cho ng inumin, alam niyang nakakapagpakalma ang alak sa kanya. Sa isa sa mga bangka, naglalakbay ang batang master sa malawak na tubig kasama ang bago niyang kaibigan. Tikim sila ng beer, nagtatawanan, at sinasamyo ang amoy ng alak sa hangin. Hirap si Cho na paniwalaan kung gaano nagbago ang kaibigan niya, hindi lamang sa anyo kundi pati na rin sa ugali. Habang nakatitig siya kay Damho, biglang sumagi sa kanyang isip ang alaala ng kanilang guro, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyari. Tinanong ni Damho kung ang kanilang hinto ay sa Dongjong Lake. Nang tanungin niya ang bata, ipinaliwanag nito na pupunta siya sa Angan, malapit sa Abundant Fields, kung saan magaganap ang isang mahalagang pagpupulong. Nagtanong ang batang master kung ano ang magaganap doon. Pinipigilan ng bata ang ngiti habang sinasabi na magtitipon ang mga kinatawan ng mga tanyag na paaralan sa pagpupulong. Hindi niya alam ang iba pang detalye, ngunit tiyak na mahalagang usapan ang tatalakayin. Ang buong Honam, kasama na ang Wangan at Dongchan, ay nasa gilid ng kaba. Ngunit malinaw na hindi ito alintana ng batang master. Alam ng bata na kabilang sa pagpupulong ang mga tao mula sa lumang paaralan ni Don at mga kinatawan ng 5 pangunahing sekta. Dahil dito, inaasahan din ang pagdating ng mga bisitang galing sa Kano. Napagtanto ni Damho na kung darating ang mga kinatawan ng Old Demon School, tiyak na magpapadala rin ng tao ang Vano School. Bagamat matagal nang pinutol ni Damho ang koneksyon sa Hong School, alam niyang naroon pa rin ang labi ng kanyang guro. Nagpatuloy ang kausap ni Damho sa pag-inom ng alak, binibigyang diin kung gaano kahanga-hanga si Damho, ngunit wala itong pakialam. Sinabi ng lalaki na kumalat na ang pangalan ni Damho hanggang langit. Hindi lubos na maintindihan ni Damho ang sinasabi, ngunit malinaw na hindi siya aware kung gaano na siya kasikat sa Honam Province. Tinatawag siyang Blood Star at Blue Demon Fist ng mga tao.
Na-impress si Damho sa bagong bansag na Demon's Feast, ngunit alam niyang ang ganitong mga kwento ay karaniwang kumakalat lamang sa mga ordinaryong tao. Bagamat hindi nila alam ang lahat, nakakapukaw ang ideya na maging bida ng kwento sa mata ng mga tao. Habang masaya silang nag-uusap, biglang nagkaroon ng gulo. May sumigaw sa isang higanti na tumigil na ito sa pagsasalita. Napakalakas ng sigaw na napansin ito ng lahat. Kahit napilit nilang panatilihing tahimik ang paligid sa bangka, hindi ito naging matagumpay. May isang lalaki na biglang sinunggaban ng isang manggagawa gamit ang malaking kamay nito. Tinawag itong walang respeto dahil sa mga insultong salita. Ang lalaki ay si Hang Boon-shan, kinatawa ni H. Boon. Itinuro nito na may nasabi ang bata na hindi maganda laban sa kanya. Alam ng bata na nasa mahirap siyang sitwasyon, kaya't agad niyang inamin ang kanyang pagkakamali. Isang miyembro ng crew ang lumapit kay Boon upang pigilan siya, sinasabing nagdudulot na naman ito ng gulo. Hindi ito ang unang beses na napigilan ang kinatawan mula sa paggawa ng mga kalokohan. Nararamdaman ni Boon ang bigat ng kanyang mga prank na laging nagdadala ng gulo. Ang gulo ay patuloy na lumala habang ang kapatid ni Boon-shan ay hindi mapigilan ang masyadong malakas nitong boses. Ang mga alitan ay magtatapos lamang kapag sila'y nakaalis na sa lugar na iyon. Ang kinatawan ng tripulante, na si Sua, ay naroon dahil sa malapit na lokasyon ng Wabo at iba pang mga pamayanan, kaya't madalas ang komunikasyon ng kanilang mga pamilya at malapit ang kanilang ugnayan. Si Boy at siya, habang nakatingin sa manggagawa, ay nagkomento ng may sarkastikong tono na natatawa pa nga sila. Ngunit ipinaliwanag ng bata na nagsasalita lamang siya sa ngalan ng kapitan. Sinubukan ng pamilya na pigilan si Boon-shan, ngunit binaliwala niya ang kanilang mga pakiusap. Sa kanyang galit, sinabi niyang bastos ang bata at pinaramdam na ito'y iniinsulto siya. Bagamat ang bata ay ipinaliwanag na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin at hindi balak bastyusan si Boon, patuloy pa rin ang pagiging abusado ni Boon-shan. Hiniling ng isang dalaga na itigil na ni Boon ang pananakit at pakawalan ang pobreng lalaki. Sa huli, napagtanto ni Boon na wala nang sumusuporta sa kanya, kaya't nagpasya siyang magpakita ng awa. Sa halip na magpakumbaba, buong galit niyang ibinato ang lalaki ng malakas, dahilan upang tumama ito sa kahoy at magdulot ng takot sa mga tao sa paligid. Tinitigan siya ng mga tao sa takot, ngunit sumigaw si Boon-shan, tinatawag silang balahura, at iniinsulto pati na ang kanilang mga magulang. Ito'y labis nang hindi matanggap ng isang lalaking nakainom, na tumayo mula sa kanyang lamesa at nilapag ang bote ng alak. Hindi niya kayang tiisin ang tawaging aso ang kanilang mga magulang. Lumapit ang lalaki kay Boon-shan, walang pakialam sa mga pagmumura nito. Ang kapatid ni Boon-shan ay nanunood sa sitwasyon, alam niyang hindi maiiwasan ang laban. Ngunit ang lalaki, sa kabila ng pagpapakumbaba ng kapatid ni Boon, ay tumangging magparaya. Ang galit ng lalaki ay higit pa dahil sa pambabastos kay Boon, na tinawag na aso ang kanilang mga magulang. Nagpatuloy ang lalaki sa pagtuligsa kay Boon, na sinabing ang mundo ay nakapasaayos ng ganito, kung nagkamali ka, dapat kang humingi ng tawad. Ngunit para kay Boon-shan, ito ay labis na pagyurak sa kanyang dangal. Tumanggi siyang humingi ng paumanhin, iniinsulto ang kalaban at sinasabing hindi niya kailangang magpakumbaba, lalo pat buwang tiwala niya sa kanyang sarili. Habang patuloy na tumatanggi si Inon, napansin ng bata na sa bawat pagtanggi nito ay lalo lamang lumalantad ang kanyang kahinaan. Sa huli, ang pride ni Inon ay tila walang halaga kung ihahambing sa tunay na lakas at respeto. Malakas ang kanyang sigaw, inihahayag sa buong barko na ang Wangbuken clan ay tila nagpakilala sa mundo ng isang malaking aso sa katauhan ni Inon. Nagngingit-ngit si Inon sa galit, ang kanyang kamaoy bumaluktot habang tinawag niyang bastos ang bata. Sabay tanong kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na insultuhan ng isang tao mula sa kanyang angkan. Sa galit, nagdesisyon si Inon na atakihin ang bata. Kahit sinubukan ng kanyang mga kamag-anak na pigilan siya, tuluyan siyang nilamon ng puot. Ang kanyang kamao, tila kidlat na handang tumama, ay nagpakaba sa lahat ng nakapaligid. Naniniwala ang mga tao na ito na ang katapusan, ngunit sa huling sandali, nailegan ng bata ang hampas ni Inon. Ang liksi ng bata ay tila hindi pangkaraniwan, para bang alam na niya ang bawat galaw ni Inon. Ito ang unang pagkakataon na may nakaiwas sa suntok ni Inon, at hindi lang yun, gumanti pa ang bata ng isang malakas na suntok. Napagtanto ng mga tao na kung magpatuloy si Inon sa paggamit ng ganitong lakas, maaaring magdulot ito ng matinding pinsala.
Sa kalmadong kilos, hinawakan ng bata ang kamay ni Inon ng buong lakas at itinulak ito pababa. Si Inon, unti-unting kinakabahan, ay napagtanto na nawawala na sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Sa kalmadong boses, tinanong ng bata si Inon kung ano ang talagang nagpapahirap sa kanya. Sinabi niyang gagamitin niya ang 8-way fists technique upang baliin ang braso ni Inon. Nagulat si Inon, iniisip na ito'y mahika, ngunit ipinaliwanag ng bata na kung tatawagin niyang witchcraft, ang ganitong estilo ng pakikipaglaban, ibig sabihin ay wala siyang alam sa tunay na lakas. Habang pinapanood ng mga kamag-anak ni Inon ang laban, napagtanto nilang seryoso ang sitwasyon. Ang 8-way fists technique na nilikha ni Master Jiang Island ay kilala bilang isang makapangyarihang pamamaraan ng pakikipaglaban. Ang mga suntok nito ay hindi lamang nagdudulot ng sakit kundi naglalagay ng matinding presyon sa kalaban. Sa bawat suntok ng bata, bumagsak si Inon, duguan at lubos na nahihirapan. Ang kanyang galaw ay unti-unting hamina, hanggang sa tuluyang sumuko ang kanyang katawan. Ang pangunahing katangian ng 8-way fists technique ay ang kakayahang kontrolin ng kalaban sa tulong ng estratehikong hampas na tila may bull's blood. Sa